Mga sports, mukhang uminit na talaga ang usapin pagdating sa Batang Gilas Under 18 habang papalapit ang SIBA Under 18 tournament sa Thailand. Marami ang natuwa sa paghahanda ng ating kabataang pambato, pero madami din ang nabahala matapos lumabas ang balitang may mga natanggal na raw sa 24-man pool. At ang mas nakakagulat, kasama raw sa mga hindi na parte ng lineup ang isang legit 6'11" big man na si Ion Braga. Pero bakit nga ba ang nangyari ito? Tama nga ba ang naging desisyon at ano ang magiging epekto nito sa laban ng Batang Gilas kontra sa mas malalaking kupunan sa Asia? Kasabay niyan, pag-uusapan din natin kung bakit maraming nagsasabi na dapat nang mag-experiment ang Gilas Pilipinas Senior Team para makahanap ng bagong secret weapon kontra Aussie at Kiwi. Kaya mga sports, siguraduhin yung tapusin ninyo ang video na ito dahil marami tayong dapat himayin ngayon. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, sa totoo lang, maganda naman talaga ang naging paghahanda ng Batang Gilas Under 18 na kung saan sumali sila sa PhilOil Preseason Cup kung saan nakakalaban nila ang mga college team mula NCAA at UAAP. At kahit tambakan ang naging resulta ng kanilang unang laro, hindi naman iyon ang pinaka-importante dito. Ang mahalaga ay ang kanilang exposure. Imagine nyo mga sports, mga high school players pa lang itong mga batang ito, tapos makakalaban agad nila mga college veteran, mga mas malalaki, mas malalakas, mas sanay sa physical game at mas lamang sa chemistry. Malaking experience iyon para sa development nila. At based sa nakita natin, parang ginamit talaga itong PhilOil bilang tryout at evaluation ground para malaman kung sino ang papasok sa Final 12. At hindi nga sabay-sabay pinaglalaro ang buong 24-man pool dahil salitan ang ginagamit na lineup. Kumbaga sinusubukan talaga ng coaching staff kung sino ang aangat sa sistema. So ngayon, Ion Braga issue. Pero dito na talaga nagsimulang mabahala ang napakadaming fans dahil matapos ang unang mga laro, kumalat ang balitang may mga natanggal na raw sa pool. Wala mang official public announcement mula sa SBP pero may mga impormasyon daw umabot sa ilang pamilya ng players. At isa nga sa pinaka-usapang pangalan ay si Ion Braga. Mga sports, malaking usapan ito dahil nga sa buong pool siya ang nag-iisang may legit na halos 6'11" na height. At aminin man natin o hindi, napakahirap makahanap ng ganyang tangkad dito sa Pilipinas. Yes mga sports, hindi pa perfect si Braga. Hilaw pa, kulang pa sa katawan. Minsan natutulak sa ilalim, may pagkakataon hirap physically, pero kung titignan mo ng mabuti ang kanyang laro, may potential siya talaga. Nakakasabay siya sa transition. Hindi siya sobrang iwan sa depensa. May mobility, may timing sa blocks at nakapagpakita rin ng promising post move sa opensa. Sa isang laban nga, nakapag-block pa siya ng mas malaking FSA players ng FEU at iyon ang nakakapagtaka. Kung development ang pag-uusapan, bakit tanggalin agad ang isang batang may rare size at potential? So ngayon, small ball problem. At ito ngayon ang kinakatakot ng mga fans. Kapag nawala si Braga, sino ang magiging sentro ng Batang Gilas? Dahil ang mga susunod na matatanggal sa lineup ay sina Prince Carino at Jordan Amos na parehong nasa around 6'7" lang. Pero ang problema, pareho silang natural forward. Hindi po sila traditional center. At kapag nakakalaban tayo ng bansang may malalaking big man kagaya ng Aussie, China, New Zealand sa future tournaments, baka mahirapan na naman tayo makipagsabayan sa rebounding at interior defense. At ilang beses na ba natin itong naging problema bilang basketball country? Madalas mabilis tayo, mabilis ang guards, magandang puso ng laban, pero kapag may kalaban tayong malalaki at skilled big man, doon tayo nahihirapan. Kaya napakadaming fans ang nasasabi, kung may 6'11" ka ng player, bakit hindi mo i-develop? Kahit gawing 11 or 12 month muna. Dahil sa international basketball, malaking bagay pa rin ang height. So ngayon, ano ba ang mga posibleng rason? Ngayon, possible rin namang may ibang dahilan kung bakit hindi na ituloy si Braga. May nagsasabing baka dahil nga sa schedule ng palarong pangbansa. May iba namang nagsasabing baka may hindi pagkakaunawaan sa coaching staff. At syempre, hindi rin natin alam ang buong kwento. Pero bilang fans, normal lang naman magtanong tayo, lalo na kung development ng Philippine basketball ang pinag-uusapan. Dahil ang totoo, hindi tayo pwede puro small ball lang habang lumalaki at bumibilis na rin ang mga players ng ibang bansa. Samantala mga sports, habang pinag-uusapan natin ang future ng Batang Gilas, marami ring fans na nagtatanong tungkol sa kasulukuyan
ng Gilas Pilipinas Senior Team. Lalo na ngayon na may mga paparating na matitinding laban kontra Aussie at Kiwi. At kung tutuusin, napakalakas talaga ng dalawang bansang ito. Sa Australia pa nga ay undefeated sa qualifiers at patuloy pang nag-i-experiment sa kanilang lineup. Palit-palit sila ng players kada window, nagdadagdag pa ng bagong piyesa, nagtitest ng combination, kumukuha pa nga sila ng natural player na si Bryce Cotton. Ganon din ang New Zealand, hindi sila takot mag-adjust, hindi sila takot sumubok ng bagong players at dahil alam nila na para makabuo ng pinakamalakas na lineup, kailangan mo maghanap ng bagong armas. May mga secret weapon. So ngayon, coach-team discussion. Samantala, sa Gilas Pilipinas natin, alam naman natin na naniniwala si Coach Tim Cone sa chemistry at familiarity. Gusto niya ng interact ang lineup. At sa isang banda, tama naman iyon. Dahil nakita natin kung paano gumanda ang sistema kapag matagal nang magkakasama ang players. Pero ang tanong ng marami, paano naman yung ibang players na may potential maging future star? Paano tayo makakahanap ng bagong secret weapon kung hindi bibigyan ng pagkakataon ng ibang prospect? At dito, pumasok ang kahalagahan ng Batang Gilas at youth development. Dahil itong mga batang nasa 24-man pool ngayon, sila ang posibleng maging future ng Gilas Pilipinas. May future star, may future defender, may future big man, may future scar. At sana raw habang maaga pa ay nade-develop na sila ng tama. At good news naman para sa Gilas Women dahil nakahanap na ng bagong head coach ang SBP at sa katauhan si Coach Bork BT. Dating coach sa Japan na tumulong sa Fujitsu Red Wave na maging back-to-back champion noong 2024 at 2025. Malaking bagay ito para sa women's basketball natin lalo na patuloy ang pag-angat ng Gilas Women sa FIBA rankings. At sana ay mas lalo pang lumakas ang programa ng basketball sa Pilipinas, mapa men's man, women's at youth division. Pero kayo mga ka-sports, ano ang iyong masasabi ninyo sa issue sa pagtatanggal di umano kay Ion Braga sa Batang Gilas pool? Siya ba talaga ang isang 6'11" prospect o tama lang ang naging desisyon ng coaching staff? At sang-ayon ba kayo na kailangan na mag-experiment ng Gilas senior team para makahanap ng bagong secret weapon kontra sa malalakas na bansa? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At kung gusto nyo pa ng mas maraming update tungkol sa Gilas Pilipinas, Batang Gilas, UAAP, NCAA at Philippine Basketball, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Philippine Basketball. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!